Wala na ho mga kaibigan, itong bansa natin Tignan ninyo, sasabihin lang pala ron, hindi na raw, wala raw siya magagawa sa, West Philippine Sea laban sa China. Wala ka pala magagawa, bigay natin sa may magagawa. Ganun lang kasimple yun di ba? Mag-resign na tayo. Bakit ho, mga kaibigan? Abay, iba na usapan dito Ha? Bansa na ho ito at saka mamamayan na ito Sasakupin na tayo ng China sakop na tayo ng China Mga kaibigan Binibigyan na lang nila ng katwiran na para para hindi masabi ng taong bayan na inamin nilang ibinenta na tayo sa China. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Lana, mga kaibigan, alam mo ninyo, West Philippine Sea, yung ibang bansa may ginagawa Tapos sasabihin natin, wala kang magagawa. Anong klaseng presidente yan, mga kaibigan? At saka anong klaseng Armed Forces of the Philippines meron tayo? Isipin ninyo. Yan ba paninindigan ng Armed Forces of the Philippines ba? Sinasabi ba ng presidente ngayon yan pa rin ang paninindigan ng Armed Forces of the Philippines? Masama po yan, mga kaibigan. Pero nung kamakailan lang merong statement itong si Delphin Lorenzana, di ba? Yung Secretary ng Department of National Defense. Mga kaibigan, na taliwas sa sinasabi ni Presidente Duterte. Dapat i-assert. Kasi lagi kinukumbinsi tayo na kapag ka nag-assert ang ating gobyerno para dun sa ating teritoryo, mga kaibigan, ang katumbas na para sa kanya, binibilog ang ulo natin pinalilitaw niya, gegerahin tayo ng China. Teka muna, ba't kami gegerahin ng China? Ikaw lang itong nagkukumit dun sa China ewan ko kung totoong may sinabi na naman patungkol dun sa pakiusap daw niya yata sa China na kung sakasakaling makaimbento na at available na ang bakuna para sa COVID-19, unahin tayo. Para nakita kong wording, sayo ko kung lalabas bukas ito sa balita, hindi ko nga kasi napanood Ang nababasa lang natin yung mga post sa social media, mga teaser lang, hindi kumpleto yung detalye. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin napanood Hindi ko napanood At ayokong panoorin, mga kaibigan. Kahit hindi ho ako manghuhula, para nahulaan ko na na hindi, walang sasabihing maganda matino. Mga kaibigan, ba't ko panonoorin? Di ba? Ngayon, yung kinukondisyon ng isip natin, bakit yung Indonesia? Bakit yung Vietnam? Bakit yung ibang bansa? Tumitindig sila. Hindi para makipaggera, kung hindi igiit, i-assert yung kanilang kasarinlan, mga kaibigan. At ang masama, ang nagigiit sa kasarinlan natin, sila, yung mga bansa rin na yan, na hindi nila tinatanggap yung ginagawang yan na pananakop ng China sa ating mga teritoryo. Sipin ninyo, atin ayaw tanggapin. Mga leader nila ang tumatayo. Hindi ba may mga instance pa nga na yung ibang bansa pinalulubog yung barko nila. Katulad ng Indonesia.
ang Vietnam, mga kaibigan, naninindigan na hindi sila papayag na bababuyin yung kanilang teritoryo. At kapag ka nasa mga territorial waters ng kanilang mga bansa, tinataboy nila ang China. Ipinakikita, tayo, mga kaibigan, dahil sa utos ng presidente, ganon, papayag ang Armed Forces of the Philippines natin, ang Department of National Defense. Abay, tandaan ninyo, ang sinumpaan po ng military, mga kaibigan, maliwanag kung ano lang yung legal orders. Ayun lang ang dapat nilang sundin. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Hirap dito sa ating Pangulo, mga kaibigan, pagdating sa kapwa niya Pilipino, napakabangis, napakalupit, mga kaibigan. Pero dun sa pagtupad ng kanyang responsibilidad na ipagtanggol ang ating bansa, abay wala raw siyang magagawa, mga kaibigan. Paano masabi? Isipin ninyo yan. Wala raw siyang magagawa sa China. Di ba kinukumbinsi ang Pilipino? Wala tayong magagawa dyan. Kinukumbinsi tayo na yumuko sa China. Yan ang ginagawa nila sa atin. Sa pilitan, mga kaibigan. Na ang gusto nila, lahat ng gusto ng inchik na mangyari dito sa Pilipinas. Hindi pa nga nila opisyal na nadideklarang, mga kaibigan, sinasakop na tayo . Isipin ninyo, lahat ng kanilang nais gawin dito sa ating bansa ginagawa na nila na para bang tayo ano nila, yung administrative region kamukha ng Hong Kong. Di ba meron daw batas, ewan ko kung ipapatupad dyan dito. Kaya siguro minamadali nila yung mga mapanikil na batas, katulad nung ipinasa nilang anti-terror bill. At mayroon pang isa ngayon, yung death penalty. Kanino nyo ipapataw yan sa mga Pilipino? Para ano? Para magawa ng China yung lahat ng gusto nila rito sa Pilipinas? Para tayo maisailalim sa kapangyarihan ng China? Mga kaibigan, kung ikaw wala kang magagawa, maraming Pilipino ang handang lumaban. Kung ang military duwag, hindi na rin makakalaban. Marami pang Pilipino. Sabi ko sa inyo, ito ang mga ambayani, mga kaibigan, hindi ano yan. Hindi ginagawa yan. Kusang yan ay lumalabas, mga kaibigan, sa tamang panahon. Nasisiguro natin na mayroong mga Pilipino ang nakahandang lumabang kung kinakailangan. Wala na Wala nang yung mga accountability nitong mga taong ito, wala na katulad ng ating Armed Forces of the Philippines. Alam nilang mali ang ginagawa ng China. Hindi ba dapat gampanan nila yung kanilang trabaho? Hindi nila ginagawa. Bakit? Sapagkat ayaw ng presidente, ganun ba? Nanumpa kayo. Isa sa mga sinumpaan ng militar ay ipagtanggol ang ating bansa. Pangalawa, susunod lamang kayo. Ang mga sundalo ay dapat lamang sumunod.
sa legal na utos. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang kailangang sumunod kay Duterte na kanilang tinatrabaho ay yung susunod sa China. Sapagkat kung sino yung magiging tuta ng China, yun ang magpoproteksyon kay Presidente Duterte. Oh, mga kaibigan, si Gloria, makakala ninyo yung sinusulong nilang federalismo. Si Gloria, isa sa potensyal na manok nila gagamitin para maging prime minister sa ilalim ng federal system of government. Isa yan sa possibility, mga kaibigan. Sino ba unang nakipag-lips to lips sa China? Hindi ba si Gloria Macapagal-Arroyo? Nagsimula yan sa Scarborough Shoal. O kaya nung panahon ni Gloria, di ba, anong mga kontrata sinabitan nila? Hindi ba yung mga CTN broadband deal ng China? Oh, mga kaibigan, yan ang totoo niyan. Ang problema, marami mababaw lang ang iniisip Mababaw lang. Dinaya, kanya. Sino dinaya? Ay, si Bongbong. Dinaya. Sino nandaya? Ay, si Leni Robredo. Ba? Teka muna. Ano ba naging papel ni Leni Robredo nung nakaraang eleksyon? Kandidato yan na vice president Paano niya dadayain? Sige nga. Siya ba bibilang ng boto? Kung siya naging COMELEC, pwede mo siyang akusahan na nandaya. Hindi man siya bumilang ng boto Yung bumilang ng boto ni Presidente Duterte, yun din ang bumilang ng boto ni Leni Robredo. Totoo yan. Alam natin na walang hiyaan ang eleksyon dito. Lalo na ito nakaraang halalan. Hindi na mahalalan yung nangyari nung 2019. Hangalan yun Puro hangal yung napunta sa Senado, sipin mo. Hangalan, mga kaibigan. Mga hangal na nalo. Sus Mariosep, maniniwala ba kayo si Bato nanalo? Maniniwala ba kayong si Bongo nanalo? Meron ba kayong utak? Utak naman dyan! Diba, mga kaibigan? Sus Mariosep. Meron silang plano. Pero, kaya nila dinidiscredit, pinipilit nilang sirain. Unang-una, anong dahilan? Sige nga, kung walang ibang dahilan, kung hindi totoong, meron silang agenda. Kasi baka maging popular masyado si Leni Robredo. Kailangan na nilang gibain yan. Bakit? Isipin ninyo, ang dami nilang commitment sa China. Pati yung natural resources natin sa China, sa mga teritoryo nating inagaw ng China. Totoong pinag-aawayan dyan, di ba? Ang gustong paggahasain ng China, yung pong ating langis. Dyan sa mga teritoryo sinasakop nila. Mga kaibigan. Yan ang katotohanan. Magising na kayo sa katotohanan. Walang bongbong dito. Walang Aquino rito. Puro Duterte lang to. Mga kaibigan, puro interest lang nila to. At sa likod niyan ay ang China.
Oh, sino may record ng China rito? Yan mga yan, hindi ba? Mga kaibigan. Kaya huwag na kayong managinip. Yung hinahangad ninyo na isang salop, kalahating salop, isang salop ang mawawala sa inyo. Bakit? Itong buong Pilipinas, mawawala sa Pilipino. At ang kailangang magising ang taong bayan, ngayon yun. Hindi bukas. Hindi sa isang araw. Ngayon yun. Mga kaibigan. Wala na eh. Ano pang gagawin nila? Nakakumit na tayo. Kaya niya sinasabi yun. Wala na tayong magagawa. Sarado na eh. Maliban na kung ang taong bayan mismo ang maninindigan para sa sarili nating bayan. Tutulungan tayo ng mga bansa, Ang katunayan niyan, obvious pa man sabihin nilang, hoy, gumising na kayo, mga walang hiya kayo. Huwag niyong pabayang. Sakupin kayo ng China. Agawin ang lahat sa inyo. Hindi man nila sinasabi yun. Nandyan sila sa South China Sea. Mga malalaking bansa. Yan ang mensahe na ipinararating yan para sa mga Pilipino. Ang tayo ay magising. At nandyan sila para tayo ipagtanggol. Hindi natin kailangan ng presidente para makapanindigan ka lang laban sa China. Nung isang araw, may nagtatanong sa akin, ano masasabi ninyo? Nagkaroon yata ng vehicular problem eh. Isang Pilipino, sinampal niya yung incheck na taga China. Mga kaibigan, ano raw masasabi ko ron? Alam nyo, yung pananakit ng kapwa, hindi man natin gusto yan. May naipakita yung Pilipinong yun. Alam nyo kung bakit? Ano sinabi niya? Ang sabi niya, I am a Filipino and this is my country. Ilan sa atin yung ganun, mga kaibigan? Masasabi nyo ba yun? Magagawa nyo ba yun? Pagpalagay na, hindi ako pabor doon sa ginawang pananakit. Pero, yung makapagsalita ka ng gano'n sa harap ng incheck na ako ay Pilipino at itong Pilipinas ay aking bansa. Ilan sa inyo ganyan? Tapos isigaw mo, Bongbong, magkakagera na, Bongbong Marcos pa rin. Aquino pa rin. Wala na. Lahat tayo, Pilipino, lahat tayo may responsibilidad. Kailangan na nating mag-move on. Once and for all. Kalimutan ang nakaraan. Otherwise, wala na po. Unti-unti na yan. Yung iba, hindi kayo kumikibo. Akala nyo ba hindi kayo tatamaan? Unti-unti na nilang sinasagkaan ang kalayaan ng Pilipino. Para nang sa ganun lahat ng gusto maipatupad dito. Gusto nila disiplinang komunista. Papayag ba kayo na pati ang relihiyon ninyo gaganyanin? Ngayon, hindi nyo pa mararamdaman yan. Pwede pa ninyo sabihin iba lang yan, ganyan. Pero darating ang oras, tandaan ninyo, lahat ng relihiyon dito, wala na. Mga kaibigan, kaya ay gigipitin tayong lahat. Anuman ang relihiyong kinaaniban mo.
Kaya, ang sinasabi natin, wala na tayong panahon, tayong mga Pilipino. Ha? Mag-aantay pa tayo ng 2022. Pero kung ngayon hindi natin maipapakita ang pagkakaisa, baliwala na yung 2022. Kasi kung ngayon, maipakikita ng mga Pilipino ang pagkakaisa laban sa China sa 2022, mahirapan silang magtagumpay. Kahit daanin pa nila sa eleksyon yan, o sa anumang dahas nila daanin yan, na ang dadahas sa atin sarili nating gobyerno. Wala nang pipiliin yan. Baka akala ninyo, nagkakamali kayo ng paniwala na kayo, ligtas kayo. Ultimo yung mga hinduropot na troll ng yung mga Dutertanings ni Digong nyo, mga kaibigan. Yung mga Dutertanings na yan, naku, Sus Mariosep, kasali yan sa mga pahihirapan dito sa Pilipinas. Baka akala ninyo. Isa lang ang iniisip nila, sarili lang nila. Baka akala ninyo. Huh. Oh. Sa China, tingnan mo, sa kanila, masama pag nanakaw doon. Yung kurap, kinukulong doon ang kurap eh. Oh. Kita mo yung mga, kunyari, masama sa kanila yung sugal. Pero dito, pinadadala sa atin. Ha? Bastusan talaga, di ba? Droga. Mga kaibigan. Di ba? Lahat yan eh. Galing sa kanila yan eh. Sa inchik lahat yan eh. Oh, kailan kayo, tingnan ninyo ha, yung nangyari sa Bilibid, kayo, ginagalang ko kasi yung perception ng iba, yung kanilang assumption, yung kanilang speculation na paniwala. Pero ang totoo, pinatay yun. Diba, sinabi ko na sa inyo kung bakit. Hindi nabubuhayin yung ganon. Si Sebastian, tumistigo yan eh, ng pabor sa kasalukuyang administrasyon. Diba? Oh. Ngayon, may kaso sa ICC, International Criminal Court. At tandaan ninyo, yung bagong upo na Associate Justice of the Supreme Court na ang apelyido Padilla, kamakailan lang na italaga. Ano sinabi niya? Ano ang isinagot niya sa tanong ng JBC, ng Judicial Bar Council, sa mga kandidato doon sa pwestong inuupuan niya ngayon? Isa lang, pare-pareho sila ng ginamit na katanungan sa kanila. Ano yung isa? Yung isa, naniniwala ka ba na mapapanagot? Dapat panagutin. Basta gano'n, something to that effect na mananagot si Presidente Duterte sa ICC, International Criminal Court, laban sa mga human rights violation dito sa Pilipinas. Ano sabi ng maestrado? Ang sabi ni Padilla, naniniwala ko na hindi makakatalikod, hindi pwedeng talikuran ng administrasyon. Nutukoy niya, administrasyon. Itong administrasyon ngayon. Hindi pwedeng talikuran ang International Criminal Court kahit na nag-resign o umalis na, nag-withdraw na sa ICC ang Pilipinas. Sapagkat, sabi niya, yung pag-withdraw na ginawa ng Pilipinas ay pagkatapos na
na masampahan siya ng reklamo sa International Criminal Court. Ibig sabihin, kung hindi pa siya nasasampahan ng reklamo, nag-withdraw na siya, hindi na siya pwedeng panagutin. Yun ang ibig sabihin ni Justice Padilla, mga kaibigan. Pero, nauna na siyang masampahan ng reklamo. Ngayon, pag sinabi mong human rights violation, kasama kaso ni De Lima dyan. Nagsipagtistigo yan. Hindi ba dun sa mga ilan na yung namamatay o pinapatay doon sa mga tumistigo labang kay De Lima? At eto nga si JB Sebastian, kung mag-iisip kayo, kailangan yung makatotohanan. Kung buhay yan, sila JB Sebastian, at nag-imbestiga ang ICC, tatanungin sila. Di ba? Paano kung iba sabihin yan? Yung paniwala na yan pinalaya, okay lang yun Kasi talagang dapat imbestigahan yan Dapat imbestigahan yan. Ano yan? Kung mo preso, pwede nang patayin? Mga kaibigan, ano kayo? Di ba? Bakit nyo pinatay? Yun ang dahilan kung ba't ayaw ipakita bangkay. Katunayan, nandun yung asawa sa labas ng bilibid nung oras na kinakatay nila si JB Sebastian. Bakit? Bago kinatay, kausap pa nung asawa Sumunod pa nga yung sasakyan ng asawa. At pagdating sa isang lugar, hindi na sila pinasunod. Hinarang na sila. Ang usapan, dadalhin sa Building 14, ibabalik na raw doon. Mula doon sa ginagamit nilang para sa quarantine. Mga kaibigan, kamukat-mukat mo, sa ospital dinala nung ambulansya. Pagkatapos ilan saglit lang tumawag, patay na raw. Doon pa lang, kinatay na yon. Mga kaibigan, kaya siguro yung litrato, parang kinatay din. Na pinakikita ang litrato ng Bucor, yung bibig. Yun lang pinakita, yung braso. Ano yung inatado nyo? Mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Isa lang ang nalalabing dito sa Pilipinos, sa mga Pilipino. Tumindig tayo laban sa inchik. Ipakita natin sa gobyerno na hindi tayo papayag. Hindi tayo pasasakop. Hindi natin isusuko ang pinaghirapan. Ang demokrasyang pinaghirapan, ang kalayaang pinaghirapan ng ating mga bayani mula pa kina Dr. Jose Rizal. Diba? Yan ang dapat ninyong maging paninindigan ng isang, alam mo inchik tayo ng inchik, laban sa inchik. Ang tinutukoy natin, yung inchik na mga dumayo ngayon dito, dumagsa ngayon dito, galing sa mainland China, na walang karapatang tumuntong sa Pilipinas. Binigyan nila ng karapatang tumuntong dito sa Pilipinas. Simulat sa pool ang mga taga-mainland China, walang karapatang tumuntong sa Pilipinas kung wala silang visa galing sa embassy o konsulada natin sa China. Kung wala, hindi sila makakapasok.
at makapasok man sila rito hanggang 3 araw lang. Kahit may visa sila. Mahirap kumuha ng visa para makapasok dito. Ano ginawa nitong kasalukuyang administrasyon? Abay, pinapasok. Gumawa ng department order. Mga kaibigan, sa pamamagitan ng tinatawag na visa upon arrival. Sipin mo, pagkatapos pumapayag tayo ang mga Pilipino na naninirahan sa Amerika, US citizen, Pilipino rin yun. Hindi sila ngayon pinapayagang makapasok dito. Yan utos ng China yan Di ba? Kasi kalaban nila yung Amerika Pinatutupad ng Pilipinas yung utos ng Amerika. Huwag papasukin ng mga Pilipino. Maliban na kung merong Philippine passport. Kahit dual citizen ka, kung wala kang Philippine passport, hindi ka pa papasukin. Utos ni Pangulong Duterte. Mga kaibigan, utos hari na ito Sipin mo, takot na takot sa China, di ba? Bakit? Siyempre, hawak sa leeg Yun yung sinasabi ni Secretary Pompeo sa kanyang talumpati sa harap ng mga gobernor sa Amerika Lahat ng state governors. Sabi niya, mag-iingat kayo sa pakikitungo sa mga inchik. Sapagkat kayo, kung tumatanggap kayo, nakalista na kayo. Meron na silang listahan ng mga politikong tumatanggap, cooperative sa kanila. Inaakala ng mga inchik, kita mo ngayon na nangyayari. Tinutugis na ng Amerika yung mga konsulado ng China sa buong Amerika. Hindi lang yung sa Houston. Yung sa Houston, nakalain mo, pagkatapos ipagutos ni Presidente Trump na isara within 72 hours, immediately, sinunog nila ng mga inchik. Bakit? Nandun ang mga ebidensya sa ginagawa nilang paniniktik sa Amerika. Gumante ang China. Pinasara din yung nasa kanila sa Hubei. Yung konsulado ng Amerika. Nagsunog ba Amerika? Ng dokumento? Ngayon, marami nang hinuli ron. Nagpapanggap na estudyante. Yung pala, membro ng People's Liberation Army ng China. Nahuli na, babae. Mga kaibigan, nagnanakaw ng mga impormasyon. Naniniktik sila. Nagpapanggap na estudyante, pumupunta sa Amerika, nagpapanggap na media. Nagtatayo pa ng mga periodiko, pero ang nagpipinance ang Chinese government, Communist China. Mga kaibigan, kaya ngayon, yung iba pang mga hinahanap nilang spy, mga tiktik, pinaniniwalang nagtatago sa mga konsulado. Di ba parang nabasa ko meron silang hinahanap, nagtago sa sa konsulado. Kasi hindi mo pwedeng ulihin Dahil yung konsulado, teritoryo nila yun, nung bansang may konsulado. Katulad yung kinukwento ko sa inyo, si Erap, hindi makatuntong sa US Embassy. Di ba? Kasi pag tumuntong siya, teritoryo ng Amerika yun. Dadamputin siya ron. Pwede ka nang damputin. Si Eli Soriano, wanted dito, di ba, sa Pilipinas. Si
Bad Eli Cuyucot Soriano, si Bex. Nagtatago sa Brazil. Ang ginawa nito mga to, kinukurap yung ambassador doon, yung babae. Na ambassador natin doon. Walang yarin eh, yung babae, matakaw din sa pera. Mga kaibigan eh. So, kinakaibigan nila, in-expose ko yan eh, sa dyaryo. Kaya galit na galit sila sa akin eh. Mga kaibigan eh. Ambassador Mauro yata yun. Apelyido ng babae. Eh siguro, hindi alam nung ambassador, wanted dito sa Pilipinas. Si Eli Soriano. Fugitive yan. Pag siya, tumuntong siya sa Philippine Embassy o Consulate, pwede na siyang arestuhin. Itawag sa Interpol. At arestado na siya para ma-deport. Pero pag lumabas siya ron, hindi siya pwedeng ulihin. Bakit? Wala tayong extradition treaty ron sa Brazil. Pero dito, sa kaso, ito nga, katulad nun, sa Amerika, nagtago sa konsulado, hindi siya mahuli. Yung mga inchik na espiya. Doon sila, tinatago sila ng mga kuha nila, diplomat nila. Hindi sila pwedeng ulihin. Kasi, considered teritoryo yun ng China. Ganon din tayo. Yung embassy natin, kahit saan, teritoryo natin yun. Natatawa ako nung araw eh, yung Philippine Embassy natin sa Tokyo. Tarantado mga nandiyan mga labor attaché, consul general, puro walang hiya, mga magnanakaw. Merong isang pagkakataon, ni-raid ng mga pulis yung opisina ng isang opisyal ng embassy ron. Mga kaibigan, sa Japan ito. Hindi nila maipamalita. Alam niyo kung bakit? Lalabas ang katotohanan eh. Di ba? Hinuli sila, ni-raid yung opisina. Pero meron silang diplomatic immunity, di ba? Meron silang mga pinepeki ron. Kaya sila ni-raid ng Tokyo Police. Natatandaan ko pa yan. Panahon niya ni Cory nangyari. Mga kaibigan. Siyempre, alam niyo naman tayo, matagal tayo dyan sa Japan. Di ba? Kahit papano, may mga kakilala tayo dyan. Na napagkukunan natin ng impormasyon. Kaya ka merong natututunan, may impormasyon ka nakukuha. Ito mga nagsisipagsalitaan ngayon sa Facebook, lalo na yung mga troll, wala naman natutunan yan eh. Ano sasabihin yan? Yung sinasabi niya, mga basura yan. Na hindi na dapat pinagbibigyan ng pagkakataon niya. I-block mo kaagad yan. Yan ang tamang gagawin nyo. Yan ang isa sa gawin ninyong practice ngayon. Block lang ng block. Ako kahit hindi nagko-comment sa akin, nakita ko halimbawa, meron nag-post ng, kanina lang ang dami. Yung GMA7, pinost nila yung, hindi raw niya maintindihan, kundi mo raw maintindihan, sabi raw ni Presidente Duterte sa zona niya. Kundi hindi nyo ako maintindihan, to sinasabi ko. Ako mismo, hindi ko naintindihan eh. Ba't nagsona ka pa? Ginagawa mong biro yan. Ha? Ito ba panahon ng pagbibiro? Mga kaibigan, sa dami ng problema ng Pilipinas, sa laki ng problema ng Pilipinas, kaya kita nyo pa banjing-banjing na lang. Bakit? Wala na eh. Ano pa gagawin lang sa Pilipinas eh? Ang pwede lang nilang gawin dito kung ano yung gusto ng China. Ang nagpapatakbo na practically ng China, ng Pilipinas, China. Mga kaibigan, itong nakaupong presidente, ano na lang ito? Ceremonial. Mga kaibigan, masabi lang may presidente Pilipinas. Kaya wala na lang eh. COVID? Bahala kayong dumami yan. Di ba?
Dumadami ba? O higpitan. Kailan natin luluwagan? Pangkailan niya maisip? Gusto niyo ba luwagan? O luwagan. Higpitan? O higpitan natin. Di ba? Wala lang. Wala lang. Pero yung solusyon, nasan? Nasa paghihigpit, pagluluwag ba yun? Mga kaibigan, yun lang ba solusyon? Paano mo gagamutin yung positive? Wala naman kayong testing. Di ba? Paano mo malalaman? Pag kinulong mo, hindi mo alam na nakakulong din yung mga kwan, yung mga positive. Pag niluwagan mo, lalabas yun. Di ba? Anak ka ng hayop na buhay ito, mga kaibigan. Oh. Bansa pa ba ito? Ha? Smart Joseph. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan